Ako nga pala si Jerby. Masasabi ko lang, maging responsable lang sa bawat kilos, tsaka huwag maging gaman sa mga bagay na para sa'yo talaga. Kung yun yung sa'yo, yun lang yung sa'yo. Huwag mo na gagawin yung iba. Okay na? Ako nga pala taga Kamatsan Street, Bandos. Ngayon, kaya yung nasa sa buhay, yung yung pakikisalamuha sa tao, yung pagpapalaga sa kapwa, yung pagtulong sa mga tao na nangangailangan tulong. Interview. Tapos yung halimbawa, yung mga tao na malapit na dapat na tinutulungan. Na siguro may sila kasi hindi ako masyadong sa ganyan. Okay. My name is Patricia Langawa, advisor of Wavy. And yung question is kung paano ko ba nipapakita yung pagmamalasakit ko sa kapwa ko is lalo na nung pandemic. Kasi ako, yung tipo na tao na mas gusto kong nag-donate ng mga goods, ng mga clothes, ganyan. Tapos, meron kasi akong close friends sa Facebook. Tapos that time, meron siyang baby, may sakit siya. So, classmate ko siya nung senior high. Tapos may baby siya, tapos may sakit din siya sa may brain. Lumalaki yung head na ganyan. Tapos, nung time na yun sa pandemic, so, syempre, hindi gaano kadami yung mga supply ng mga goods, groceries, foods, ganyan. So, nung time na yun, in-encourage ko yung family ko na baka pwede namin silang tulungan, ganyan, mag-offer ng mga food, ganyan, mga delata, ganyan, bigas, tapos diaper, or mga basic needs ng isang baby, ganyan. Tapos, ayun, kasi di ba syempre nung pandemic, talagang hirap makukuha ng mga necessities, mga foods. So, ayun, sabi ng family ko, pwede naman kaming mag-care, ganyan, ng mga groceries. Tapos, taga dito siya sa may Kabakan, ganyan. Tapos, ganun din, sa mga friends ko, ganyan, mahilig din ako mag-share ng mga blessings. Or, for example, nung college ako, may mga friends ko na hindi pwedeng makapunta sa ganito, makakain, ganyan. So, para buo pa rin kami makapunta sa isang lugar na gusto namin puntahan, or buo pa rin kami makakain sa lugar na gusto namin, pag-aambagan namin, mag-share kami ng ganito, para kahit na, yung sakto man yung budget namin is masaya kami kasi at the end of the day, yung memories, parang pwede natin siyang makip. Yung money naman, babalik pa rin naman siya sa atin. So, ayun. Hindi po. Ako si Ellen Joy Gumban. Ang malasakit ko sa tao, pag nakikita ko yung mga batang maliliit na nangihingi ng tulong, nagbibigay po kami ng pagkain. Lalo naman sa mga, yung nakatira sa mga tulay-tulay. Yun lang. Yun lang ba? Yung malasakit mo sa kapwa mo, syempre pag may nangangailangan ng tulong, kailangan mong tulungan. Syempre, di ba? Hindi lang naman sa tao, sa mga hayop din. Katulad dito sa loob, maraming mga alaga dyan. Kapag syempre may lumalapit sa'yo na pusa o aso yan, may sakit man o syempre kung yung pwede mong gawin may tutulong sa mga nangangailangan, tutulungan mo. Tulad ng mga bata dito, minsan may batang lumalapit sa akin. Pag humihingi ng pagkain, binibigyan pag may pagkain. Pag walang pagkain, syempre, sasabihin, pasensya na kasi wala pa kami ganito, ganyan. Yun lang naman, basta kung may maitutulong ka, handa kang tumulong. Tutulungan mo yung tao. Pag wala naman, hingi ka na lang pasensya dahil wala. Yun lang naman masasabi. Ano pa nga? Lirigard Clarissa Bumacod. Dito sa Panorama, Golden Hills. I can worship love all the answers that we receive today. Through empathy, we learn that understanding others is not merely an act of kindness, but a vital component of living that enriches our humanity and fosters a more compassionate society. In practicing empathy theory, we open ourselves to continuous learning
and greater emotional intelligence. When empathy is genuinely embraced, it transforms ordinary interactions into meaningful connections, allowing us to see our own experiences and appreciate the emotions and struggle of others. This ongoing practice can transform our daily interactions, a change of kindness, emphasizing that every moment holds a potential for connection and understanding.